Sa panahon ng halalan kung saan ang bawat boto ay mahalaga, ay nagiging mas mapanganib ang banta ng panlilinlang online. Kaya naman, puspusan ngayong tinututukan ng Department of Information and Communications Technology ang pagkalat ng deepfakes at cybercrime. Kung paano nila ito binabantayan, alamin sa report ni Creselyn Catarong. Mahigpit na nagbabala ang Department of Information and Communications Technology laban sa pagkalat ng deepfake at iba pang uri ng cybercrime, lalo na ngayong papalapit na ang halalan. Ayon kay DICT Assistant Secretary at Spokesperson Renato Paraiso, ang pangunahing mandato ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, isang ahensya sa ilalim ng DICT, ay ang maagang pagdetect hindi lang ng fake news, kundi pati na rin ang tinatawag na deepfake na mga manipuladong video at audio mula sa iba't ibang personalidad. Malay nyo, baka kayo na yung next na i-manipulate na nagbebenta for fintech, especially now in the context of the upcoming elections, marami ho kaming ine-expect na maglalabasan yan. Binanggit pa ni Asik Paraiso ang inilunsad na Threat Monitoring Center ng Commission on Elections o COMELEC, katuwang ang CICC. This is the KKK Center together with the NBI, PNP, various civic organizations, as well as the social media platforms para bantayan yung mga fake news, mga hacking na pwedeng mangyari ngayong election. Isinalaysay din ng opisyal ang aktibong hakbang na ginagawa ng CICC Action Center. Actively kami mag-search. Meron kami mga systems, may mga pinocure kami mga systems to actively scrub yung internet and the platforms for any signs of COMELEC rule violations at mga fake news. Bukod dito, hinihikayat din ng DICT ang publiko na magsumbong sa Action Center. Maaari nilang kontakin ng COMELEC o gamitin ang CICC Action Center hotline na 1326. Isa sa mga naging hamon ng CICC noon ayon kay Paraiso ay ang kakulangan ng tiwala ng taong bayan na nagiging dahilan kung bakit nag-aatubili silang magsumbong kapag sila'y nabibiktima ng panlilinlang online. Dahil dito binigyang diin ng opisyal ang kahalagahan ng muling pagbubuo ng tiwala sa pagitan ng pamahalaan at ng mamamayan. Sa ganitong paraan, magiging mas madali para sa publiko ang mag-ulat ng mga iligal na aktibidad sa internet. Patuloy naman ang panawagan ng DICT sa lahat na maging mapanuri sa bawat impormasyong natatanggap online at i-report agad ang anumang kahina-hinalang aktibidad upang mapanatili ang integridad ng nalalapit na halalan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creselyn Catarong, SMNI News.